Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung sa mang panig ng mundo kayo naroroon. Welcome to my YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo, para ipakilala ng Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan, ang siyang totoong Diyos Ama, na siyang may gawa ng buhay nating mga tao na siyang dapat lang nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat para yung ating kaluluwa ay maligtas na makapasok sa kaharian ng Diyos Ama sa langit dahil ang ating kaluluwa ay ang siyang espiritu na kawangis ng Espiritu Santo na siyang buhay na ipinahiram ng Espiritu Santo sa ating mga tao para pansamantala tayong maglakbay dito sa mundo. Ang ating kaluluwa ay hindi yan mananahan ng forever sa ating katawan. Babuin ng Espiritu Santo ang ating kaluluwa na siyang buhay na ipinahiram niya sa ating mga tao at tayong mga tayo mamamatay. Yung ating katawan ay ibabaon sa lupa o susunugin para maging alabok. Pero ang ating kaluluwa, espiritu yun na nagmula sa Espiritu Santo ay muling babalik sa Espiritu Santo para humarap sa paghuhukom. At sinabi ni Kristo na hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas sapagkat ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Si Kristo ay bugtong na anak ng Espiritu Santo na sinugo ng Espiritu Santo para magpahayag ng katotohanan. At sa araw na to, ang topic ko ay, handa ka na ba sa pagdating ni Kristo at ng Diyos Ama? Una sa lahat, bilang isang tinawag ng banal na Espiritu na maging tagapagsalita niya dahil templo rin ng Espiritu Santo ang aking katawan, at siya yung tumawag sa akin para gawin ang aklat na to para ibahagi ang katotohanan na si Kristo ay anak niya, at ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang totoong ama ni Kristo na nagsugo kay Kristo. Si Kristo ay bugtong na anak ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Kristo na parating kasama ni Kristo ay ang Diyos Ama na nagsugo kay Kristo. Honestly, si Kristo hindi na siya babalik sa ating mundo ng pisikal. Hindi na siya makikita ng mata dahil si Kristo ay espiritu na katulad ng Diyos Ama, ng Espiritu Santo na espiritu rin. Walang sino mang tao makakakita sa espiritu ng Panginoon, kundi yun lang mga tao na muling ipinanganak ang kanilang kaluluwa sa espiritu. Sinabi ito ni Kristo, walang sino man ang makakapasok sa kaharian ng Diyos Ama unless ipinanganak muli ang tao sa espiritu. Tayong mga tao, hindi tayo pinanganak lang sa laman, sa sinapupunan ng ating ina. Ang ating kaluluwa, espiritu yan, na nagmula sa Espiritu Santo, na ipinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo. Si Kristo ay ang bugtong na anak ng Espiritu Santo na sinugo ng Espiritu Santo para magpahayag ng katotohanan, para ipakilala ni Kristo na ang Espiritu Santo na nasa katawan niya, na siya ring isang espiritu na nasa katawan nating mga tao, ay ang siyang totoong Diyos na buhay, na siyang may pag-aari ng ating katawan at kaluluwa. Tayong mga tao, wala tayong kakayahang lumikha ng sarili nating buhay. Ang ating buhay ay libre nating tinanggap yan sa Espiritu Santo. Binigyan lang tayo ng Espiritu Santo ng pansamantalang buhay para manatili dito sa lupa. At darating ang panahon, aalis ang Espiritu Santo sa ating katawan kasama yung kaluluwa na siyang buhay na pinahiram sa atin ng Espiritu Santo na siyang kawangis ng Diyos. Ang naging misyon ni Kristo ay hulihin ang bawat kaluluwa na naliligaw ng landas, na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo para sambahin ang Espiritu Santo sa kanilang puso, isipan at kaluluwa na siyang Diyos na may gawa ng kanilang buhay na nagbibigay ng buhay sa sarili nila para kung sakaling lumisan sila dito sa mundo, ang kanilang kaluluwa ay maligtas na huwag mapunta sa impyerno. Ang kasalanan at kamatayan at yan yung marka ng demonyo. Para hindi ka makapasok sa kaharian ng Diyos, ay hihikayatin ka ng demonyong si Satanas na gumawa ng kasalanan laban sa Espiritu Santo. Honestly, sagradong tahanan ng Espiritu Santo ang katawan ng bawat tao. At ang Espiritu Santo ang siyang nag-iisang Diyos at amang espiritual na may gawa ng buhay nating mga tao. At ang Espiritu Santo ang siyang maghuhukom sa ating kaluluwa, hindi si Kristo. Honestly, sinabi ni Kristo na ang kanyang mga salita ay hindi nagmula sa kanya, kundi nagmula sa amang nasa kanya. Ang Espiritu Santo nananahan sa katawan ni Kristo. Yung katawan ni Kristo, sagradong tahanan ng Espiritu Santo na winasak ng mga bulaang propeta, ng mga saling lahi ni Abraham para
parusahan at ipako sa krus. Hindi naunawaan ng salinglahi ni Abraham na ang Ama ni Kristo ay ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo na parating kasama ni Kristo. Sinabi ni Kristo, bago pa man umiraw si Abraham, ay ako na nga. Honestly, bago pa man nilikha ng Panginoon ang mundo, si Kristo at ang Espiritu Santo, ang Diyos Ama ay magkasama na dahil si Kristo ay Espiritu, hindi siya tao. Si Kristo ay Espiritu na nagkatawang tao lamang sa katawan ni Birheng Maria para maging daan, buhay, liwanag at katotohanan, para muling ipanganak ang ating kaluluwa sa Espiritu at maging kapatid ni Kristo sa Espiritu na maging anak ng Diyos, na ang sinasamba at kinikilalang Amang Espiritual at Diyos ay ang Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan. Honestly, maraming mga tao ang hindi naunawaan ang mga aral ni Kristo ay nagmula sa Espiritu Santo. Dahil hindi nila kinuro ang mga aral ni Kristo at kung bakit si Kristo nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo. Hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo kay Kristo, kung kaya ang kanilang kaluluwa ay nasa kadiliman. Hindi nila kilala kung sino talaga ang totoong amang espiritual ng kanilang kaluluwa at kung sino yung Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili nila. Kasi maraming mga tao dito ang mga naniniwala sa mga bulaang propeta. Honestly, sinabi ni Kristo na sa huling panahon, marami mga bulaang propeta na magsusulputan sa ating mundo. At sinabi niya, mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan, ngunit ang puso nila ay sa halimaw. Honestly, dito sa mundo nating ginagalawan, walang relihiyon na makakapagligtas sa'yo. Walang ministro dito sa mundo na makakapagligtas sa'yo kung hindi mo tinanggap ang Espiritu Santo kay Kristo. Dahil si Kristo lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para makilala mo kung sino ang totoong Diyos Ama na may gawa ng buhay mo. Honestly, dahil kay Kristo, sa mga aral ni Kristo, tinanggap ko ang Espiritu Santo, ang Diyos Ama na may gawa ng buhay ko. Naunawaan ko sa sarili ko na hindi ako nabubuhay para sa sarili ko lang. Tinanggap ko ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang aking katawan. At ang Espiritu Santo rin ang tumawag sa akin para gawin ang aklat na to, para ipakilala na siya, ang Diyos Ama na nagsugo kay Kristo, ay ang siyang Espiritu na nanaan sa katawan ni Kristo na nagbibigay din ng buhay kay Kristo. Honestly, sinabi ni Kristo na hindi siya ang bumubuhay ng patay at nagpapagaling, kundi ang Ama na nasa akin. Sinabi yan ni Kristo nung siya ay naririto pa sa lupa. Honestly, nung si Kristo ay ipinako sa krus at namatay siya sa krus, sinabi ni Kristo na sa ikatlong araw na mabubuhay siyang maguli. At naganap ngayon dahil yung katawan ni Kristo ay templo ng Espiritu Santo. Ang nagbibigay ng buhay kay Kristo ay ang Espiritu Santo at ang bumuhay kay Kristo noong ikatlong araw na maguli ay mismo ang Espiritu Santo na siyang nagsugo sa kanya, na siyang Diyos Ama na pinaglilingkuran ni Kristo. Noong si Kristo ay nakapako sa krus, sinabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila naunawan ang kanilang ginagawa. Pero sinabi ng Panginoon, ang sino mang sumira sa aking templo, wawasakin ko rin. Honestly, yung mga pare na nagpapako kay Kristo sa krus, mga bulaang propeta sila na salinglahi ni Abraham at tagunsunod ni Moises. Si Kristo, nung ika-6 na paglikha, nung sinabi ng Panginoon, lilikhain natin ang tao, lalaki at babae na kawangis natin. Si Kristo ay kasama na ng Diyos Ama dahil si Kristo ay Espiritu. At nung ika-7 araw, doon sa ika-6 na paglikha, wala pa doon si Eva at Adan. Kung babasahin yung Biblia, wala pa. Hindi pa nililikha ng Diyos si Eva at Adan. Sa ika-7 araw, nagpahinga muna ang Diyos, ang Espiritu Santo, na siyang amang espiritual na nagsugo kay Kristo na siyang may gawa ng buhay nating mga tao. Then nakita ng Panginoon na walang magbubungkal ng lupa, kaya nilikha niya si Adan sa alabok. At yung hininga na ibinigay ng Panginoon sa ilong ni Adan, espiritu yun na nagbigay ng buhay kay Adan, kung kaya si Adan ay nabuhay. Dahil ang katawan na walang espiritu ay patay. So ang espiritu ng Espiritu Santo na tinanggap ni Adan, yung kanyang espiritu, yung kaluluwa, na ipinagkaloob ng Espiritu Santo, nagmula yan sa Espiritu Santo. Kaya si Adan magiging anak ng Diyos sa Espiritu dahil yung kanyang kaluluwa, Espiritu yun.
Pero dahil sa alabok siya nagmula, hindi naman siya talaga nagmula sa Espiritu ng Espiritu Santo. Kaya alam ng Panginoon na itong si Adan ay lilinlangin ng demonyong si Satanas. Dahil si Satanas dati ang anghel ng Diyos, anghel ng liwanag, na nainggit sa banal na Espiritu, sa Diyos Ama, sa Espiritu Santo, na nagmataas at nagmayabang sa Espiritu Santo. Kaya itong si Satanas, itinapon ng Panginoon dito sa lupa. Dito nanahan sa lupa si Satanas at siya yung hari ng kadiliman. So si Adan at si Eva, winarningan niya ng Diyos na huwag yung kakainin yung bunga ng puno na pinagbabawal niya. Huwag niyo ding hahawakan yung puno na ipinagbabawal ng Diyos dahil mamamatay nga sila. Dahil yung puno na yon ay puno ni Satanas. At kay Satanas, ang bunga noon, kapag kinain mo, mamamatay ka. Kaya sinabi ng Panginoon, pag kinain mo yun, mamamatay ka. Dahil ang puno na yun ay ang puno ng kasalanan at ang kasalanan ay kamatayan. So itong kasalanan ang nagpadilim sa ating mundo. Gawa ng kasalanan, maraming mga tao ang naligaw ng landas. Yung hindi sinunod dahil hindi naman naunawaan ni Eva at Adan ang kanilang katawan ay templo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo nagbibigay ng buhay sa kanila. Kung kaya, sinuway nila ang Espiritu Santo at sinunod nila si Satanas. Kaya yung si Cain, pinatay niya ang kapatid niyang si Abel. Dahil si Satanas ang naglalagay sa puso ng tao yung kasamaan, yung maging sakim ka, mainggitin. Si Satanas ang naglagay niyan. Gawa ng pride, ang tao ay naging mapagmataas at mayabang din sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng buhay natin. Ipinagbabawal ng Diyos yung pagpatay, pangangalunya, pagbebenta ng aliw, yung huwag kang huhusga ng walang katotohanan sa iyong kapwa, huwag mong aariin ang hindi mo pag-aari, huwag mong nanakawin ang hindi sa'yo. Honestly, kung babasahin mo ang Biblia, marami kang matutunan. Si Abraham, sinungaling yan. Nilinlang niya si Parowa at sinabi niya kay Parowa na siya ay kapatid ni Sarah. Hindi niya sinabi ang totoo na siya ay asawa ni Sarah. Kung kaya itong hari na si Parowa, kinuha niya si Sarah na maging asawa. Dahil doon, nagkasala si Parowa, dahil nakiapid si Parowa kay Sarah, na asawa naman ni Abraham. Honestly, si Abraham ay sinungaling. Kaya sinabi ni Kristo na ang sinungaling ay anak ng demonyo. Si Kristo, nung sinabi niya na bago pa man umiral si Abraham, siya kay Abraham, sinabi niya na nauna pa siya kay Abraham, nagalit yung saling lahi ni Abraham kay Kristo. At si Kristo, sinabihan nila na si Kristo ay may demonyo sa katawan. Pero sinabi ni Kristo na yung nagsasalita, nagbibigay ng buhay sa kanya, hindi demonyo, kundi yun yung Diyos sa mga na nagsugo sa kanya. So itong mga saling lahi ni Abraham, ang nagpapako kay Kristo sa krus, ay ang puso nila ay nasa demonyong si Satanas. Hindi nila sinamba ang Espiritu Santo sa puso nila. At dahil doon, kung kaya nila ipinapako at pinapatay ang bugtong na anak ng Espiritu Santo para wasakin yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo sa krus. Kaya nung sinabi ni Kristo, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila naunawan ang kanilang ginagawa, si Kristo ay nananalangin mismo ng diretsyo sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng kanyang buhay. Ang naging misyon ni Kristo ay ipakilala ang Espiritu Santo na nananan sa katawan nating mga tao ang siyang totoong nag-iisang Diyos at siyang babalik na parang magnanakaw. Sinabi ni Kristo ng pagdating ng Diyos Ama ay parang magnanakaw. Walang nakakaalam kundi tanging ang Ama lang. Honestly, kapag babawi ng Espiritu Santo ang buhay na pinahiram sa atin, tanging ang Espiritu Santo lang nakakaalam. Hindi ito alam ni Kristo at hindi din alam ng mga anghel. Dahil ang may gawa ng buhay natin ay mismo ang Espiritu Santo. So ang Espiritu Santo ang may hawak ng ating kapalaran. Kung tayo ay sa langit pupunta o sa impyerno. Base sa ating mga gawa, kung hindi natin sinamba ang Espiritu Santo na siyang ating Diyos,
hindi tayo maliligtas. Dahil hindi tayo magiging kaisa ni Kristo sa totoong iglesia ng Diyos na may pag-ibig sa Espiritu Santo na nanaan sa ating katawan. Yung mga bulaang propeta na nangas mangaral ng salita ng Diyos na hindi naman nila tinanggap ang Espiritu Santo at hindi rin sila pinaintulutan ng Espiritu Santo ay mga naging kaisa ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo. At sa oras na bawi ng Espiritu Santo ang buhay ni piniram sa kanila, mamamatay sila dahil ang mga silang mangaral ng salita ng Diyos na hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo at hindi rin sila pinahintulutan ng Espiritu Santo ay kasalanan na walang kapatawaran sa Espiritu Santo dahil marami silang kaluluwa ang ililigaw ng landas. Honestly, ang reliyong Islam nanggaling yan sa saling lahi ni Abraham. Ang sinasamba ng saling lahi ni Abraham, yung ala nila, hindi ang Holy Spirit, kundi ang demonyong si Satanas na siyang nagpapako at nagpapatay kay Kristo sa krus. At yung relihiyong Romano-Katoliko na dinala ng mga Espanyol sa ating bansa, dinala ni Ferdinand Magellan, hindi rin ang Espiritu Santo ang sinasamba nila, kundi ang demonyo ring si Satanas na hinihikayat ng mga leaders ng Roman Catholic na ang mga tao ay doon magpuri at sumampalataya sa mga Diyos-Diyosan at santo-santuhan. Si Ferdinand Magellan ang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko sa ating bansa. At nung unang panahon, dahil naging tanyaga ang ating bansa at kilala, na naging sentrong pangkalakalan na pandaigdigan, yung mga ngalakala dumating sa atin noon, sa ating bansa ay may mga kasamang misyonero ng relihiyong Islam, at sila yung nagdala ng relihiyong Islam sa atin. Yung mga ngalakala na nanggaling sa ibang bansa. Ang relihiyong Islam at ang relihiyong Romano-Katoliko ay walang idinulot sa ating bansa dahil parehas yan na nagpupuri sa demonyong si Satanas. Hindi yan nagpupuri sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng buhay natin. Si Kristo ay ang totoong daan, buhay, liwanag at katotohanan para ang ating kaluluwa ay maligtas. Dahil siya yung bugtong na anak ng Espiritu Santo. Si Kristo ay Espiritu na nagkatawang tao lamang sa katawan ni Birheng Maria para maging daan para yung ating kaluluwa ay muling ipanganak sa Espiritu at kilalanin tayo ng Espiritu Santo na anak ng Diyos. Honestly, si Kristo lang talaga ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para maligtas ang iyong kaluluwa. Ngayon, dahil sinasabi ko sa inyong katotohanan na yung katawan ni Kristo, templo ng Espiritu Santo, winasak yon ng saling lahi ni Abraham, ng mga pari na tagasunod ni na Moises at Aaron sa krus. Yung mga pari na yon na nagpapako at nagpapatay kay Kristo, honestly, matagal na silang patay at lumisan dito sa mundo. Pero hinukuman na ng Espiritu Santo ang kanilang kaluluwa at bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo, yung kaluluwa ng mga demonyong tao na yon na nagpahirap kay Kristo at nagpapako kay Kristo sa krus, ang kanilang kaluluwa ay wala sa langit kundi nasa impyerno. Kasama ni Abraham, dahil si Abraham sinungaling. At sinabi ni Kristo ng sinungaling anak ng demonyo. Honestly, ang Espiritu Santo na nanaan sa katawan ni Kristo na siya ring isang Espiritu Santo na nanaan sa aking katawan ay ang Diyos Ama. Ang Espiritu Santo ang tumawag sa akin para gawin ang aklat na to para magpahayag ng Ebanghelyo sa buong mundo, para ipakilala na siya ang Ama ni Kristo. Na siya nag-iisang Diyos na siyang babalik para bawiin ang buhay ng mga tao. Yung kaluluwa na siyang buhay at espiritu na piniram sa tao kung kaya ang tao ay mamamatay at ang kaluluwa ng tao ay babalik sa espiritu para humarap sa paghukom base sa kanilang mga gawa at pananampalataya. Honestly, yung mga naging kaisa lang ni Kristo na nagpupuri, sumasampalataya at umiibig sa Espiritu Santo na nagsasagawa ng kautusan ng Espiritu Santo na siya lang yung sambahin at ibigin ng higit sa lahat ang siyang maliligtas. Pero yung mga kaluluwang suwail, yung mga bulaang propeta na nangas mangaral ng salita ng Diyos, ang kaluluwa nila ay nasa kadiliman. Hindi sila maliligtas dahil hindi sila patatawarin ng Espiritu Santo. Honestly, yung mga sumamba ka sa rebulto, santo-santo at Diyos-Diyosan, hindi yan ikinalulugod ng Espiritu Santo na nasa ating katawan, kaya hindi kayo maliligtas ng pagsamba nyo sa rebulto, santo-santo at Diyos-Diyosan na dinala nitong si Ferdinand Magellan. Mamamatay kayo sa oras na bawiin na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa buhay nyo, mamamatay pa rin yung kaluluwa nyo. Dahil hindi kayo naging kaisa ni Kristo sa totoong iglesia ng Diyos ng Espiritu Santo ang sinasamba. Bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo, ito yung mission ko. Ang magpahayag ng katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao at tayong mga tao hindi nabubuhay para sa sarili lang natin
o dahil sa mga pagkain na kinakain natin, o dahil sa mga bagay na nakikita natin dito sa mundo. Kaya tayo umiiral ng mga tao dito sa mundo ay dahil sa presensya ng Espiritu Santo. At ang katawan na walang Espiritu ay patay. Kaya sinabi ni Kristo, honor God with your body. Dahil ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa atin, ang source of life. Siya yung Alpha at Omega na siyang babalik para bawiin yung buhay na pinahiram sa ating mga tao. At kung hindi natin sinamba at inibig ng Espiritu Santo na higit sa lahat, kasi mas inibig natin yung mga kayamanan dito sa mundo, karangyaan dito sa mundo, yung mga kalaswaan at kamunduhan, hindi maliligtas ang kaluluwa natin. Nasasaad nga sa banal na kasulatan, sinabi ni Kristo, hindi ka pwedeng magsilbi sa dalawang Panginoon, may pipili na itatangi ka. Hindi ka pwedeng magsilbi ng sabay sa Diyos at sa pera. Anis lang sinasamba ko, ang Espiritu Santo. Sa Kanya ako umaasa, sa Kanya ako umiibig, sa Kanya ako nananampalataya, dahil siya yung may gawa ng buhay ko. Alam ko na ang buhay ko dito sa mundo ay may simula at katapusan dahil ang Espiritu Santo na nananahan sa aking katawan, ay siyang Diyos na buhay na may pag-aari ng aking buhay. Siya yung Alpha at Omega. So kapag umalis na ako dito sa mundo, it means na binawi na ng Espiritu Santo yung buhay na pinahiram sa akin. Yung aking kaluluwa, babalik yun sa Espiritu para humarap sa paghuhukom. Dahil nakinig ako sa mga aral ni Kristo, sinamba ko ang Espiritu Santo, at ngayon nga, pinakikilala ko sa buong mundo ng Espiritu Santo, ang nag-iisang Diyos at amang espiritual na dapat lang sambahin ng mga tao, naging kaisa ako ni Kristo. Ng Espiritu Santo ang sinasamba at kinikilalang amang espiritual ng aking kaluluwa, dahil yung aking kaluluwa ay panganak na yan sa Espiritu. Kaya alam ko kung sino ako at kung saan ako nagmula, dahil ang Espiritu Santo mismo na nasa aking sarili, sa aking katawan, ang nagpakilala na siya yung aking ama na nagbibigay ng buhay sa akin, na parati kong kasama. Hindi ako pinanganak lang sa laman. Ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na bago pa man ako nilikha ng Diyos, bago pa man ako umira dito sa mundo, alam niya kung saan ako mananahan, kung sino yung aking magiging magulang, kung sino yung mga kapatid ko dito sa mundo. Pero yung mga kapatid ko dito sa mundo, naging kapatid ko lang yun sa laman. Pero doon sa Espiritu, hindi ko sila makukonsider na kapatid ko sila sa Espiritu at kapatid ni Kristo kung hindi nila sasambahin ng Espiritu Santo na nananahan sa kanilang katawan. Dahil bawat katawan nating mga tao, templo ng Espiritu Santo. Magiging kapatid tayo ni Kristo sa Espiritu kung magiging kisa tayo ni Kristo na sasambahin natin at iibigan ng Espiritu Santo sa ating katawan na siyang ating Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin. Pero yung mga tao dito, hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo kay Kristo, kaya hindi nila sinasamba ang Espiritu Santo na siyang Diyos, Ama na may gawa ng buhay nila. Hindi nila kinikilala ng Espiritu Santo ang may gawa ng kanilang katawan at kaluluwa na siyang amang espiritual din ng kanilang kaluluwa. Honestly, maraming mga, sinabi nga ito ni Kristo ang isang propeta ay hindi pinakikinggan sa kaniyang lugal. Ako, kahit sabihin kong katotohanan sa mga kapatid ko at sa magulang ko na templo ng Espiritu Santo ang katawan nyo at ang Espiritu Santo ang Diyos na may gawa ng buhay nyo, hindi nila ako pinaniniwalaan. Pero alam ko darating ang panahon babawin ng Espiritu Santo ang buhay na pinahiram sa kanila at mawawala din sila sa mundo. Dahil hindi naman nila tinanggap ang Espiritu Santo, so hindi ko sila magiging kasama sa kabila ang buhay. Iba ang pupuntahan nila. Dahil hindi nila sinasamba ang Espiritu Santo. Sa puso nila na siyang Diyos na may gawa ng buhay nila. Oo, tumatawag sila sa Diyos pero hindi nila kilala kung sino ang Diyos na may gawa ng buhay nila. Dahil hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo kay Kristo. Yung ibang mga tao, akala nga nila yung kanilang mga iniidolo na punong ministro ang magliligtas sa kaluluwa nila. Hindi nila naunawaan ng Espiritu Santo ang may hawak ng buhay nila, at kung hindi sila patatawaran ng Espiritu Santo at hindi rin sila kikilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos, hindi sila maliligtas. Sa araw ng paghuhukom at ang kanilang kaluluwa ay bumalik na sa Espiritu para humarap sa paghuhukom. Kung hindi nila sinamba ang Espiritu Santo, hindi nila sinunod yung kautusan ng Espiritu Santo, honestly, hindi sila maliligtas. Ang mission ko, hulihin ko yung bawat kaluluwa ng bawat tao na sambahin ang Espiritu Santo sa ating katawan. Para yung ating kaluluwa, kung lumisan man tayo dito sa mundo, makasama tayo ni Kristo sa langit. Dahil ang ating kaluluwa, kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya at kapatid ni Kristo sa Espiritu. At sa harap mismo ng Diyos Ama, kikilalanin din tayo ni Kristo na anak ng Diyos at kapatid niya,
Kung naging kaisa tayo ni Kristo na sinasamba natin ang Espiritu Santo sa ating katawan, puso at isipan na siyang amang espiritual ng ating kaluluwa. Narito na tayo sa huling panahon. Yung mga sinasabi ni Kristo na magaganap sa huling panahon ay nangyayari na sa ating panahong kasalukuyan. Sinabi ni Kristo, magkakaroon nga ng gera ang mga bawat nasyon, magkakaroon ng labanan ng bawat kaharian, magkakaroon ng lindol, ng mga kalamidad, kung saan lugar, magkakaroon ng peste at magkakaroon ng taggutom sa karamihang lugar. Magkakaroon din nga ng taggutom. Sinabi ni Kristo, marami magsusulputan ng mga bulaang propeta, which is nangyari na, marami mga bulaang propeta ang nagkalat dito sa ating mundo. Sinabi ni Kristo, yung mga anak magiging suwail sa mga magulang. Ngayon ang mga kabataan wala ng pagrespeto sa mga magulang, mga bastos na at palaban sa magulang. Nariyan yung mga tao tatalikod sa tama at mas gugustuhin nila yung mali. Namumuhay na ibigin nila ang mali. Honestly, yung mga bakla at tomboy, namumuhay sila sa kasinungaling at pagkukunwari. Mali yan sa paningin ng Diyos Ama, mali yung ginagawa mo na mamuhay ka sa kasinungal pagkukunwari, nababuyin mo yung kanyang sagradong tahanan dahil sa kamunduhan at kalaswaan. Hindi yan ikinalulugod ng Espiritu Santo, kundi kasuklam-suklam na sa Espiritu Santo. Kaya yung same-sex marriage, hindi yan ikinalulugod ng Espiritu Santo. Honestly, yung ating mundo punong-puno na ng kasalanan. Maraming mga pamilya ang nawawasak, gawa na may mga asawa nila hindi makontento sa kanilang asawa, nag-anak sa iba't ibang babae. Nagsanga yung kasalanan nila. Kaya sobra ng dami ng kasalanan dito sa mundo. Yung mga tao, naging mayabang na rin sa banal na spirito, hindi sila kontento kung paano sila nilikha ng Espiritu Santo. Yung kanilang mukha, gawa ng science, niriritoke nila. Marami silang ipinariritoke sa kanilang katawan. Yung iba nagpalagay ng tato. Ang ating katawan ay sagradong tahanan ng Diyos. Mahirap mo talagang ipakilala ang Espiritu Santo sa mga taong sarado ang puso at sarado ang utak. Hindi talaga nila sasambay ng Espiritu Santo sa kanilang katawan dahil mas paniniwalaan nila yung ibang tao. Hindi nila mas paniniwalaan si Kristo dahil mas paniniwalaan nila yung mga tao na nakapaligid dito sa mundo. Dahil ang kanilang kaluluwa hindi naman yun na born again sa Holy Spirit ng Espiritu Santo. Kaya yung kanilang buhay spiritual ay patay. Kaya sinasabi ko sa inyo, ngayon, tanong ko, handa ka na ba sa pagdating ni Kristo at ng Diyos Ama? Ngayon, isipin mo sa sarili mo yung mga katuruan ni Kristo. Sinabi niya, templo ng Espiritu Santo ang katawan mo. At ikaw bilang tao hindi ka nabubuhay dahil sa tinapay lamang o dahil sa mga bagay na nakikita mo dito sa lupa. Ngayon, suriin mo ang sarili mo. Nakaharap mo, sa isipan mo, kaharap mo ngayon ang Espiritu Santo na siya naghuhukom sa kaluluwa mo. Suriin mo ngayon ang sarili mo kung ano mga pinagagawa mo. Hindi mo pwedeng lokohin ang Espiritu Santo dahil siya ang may gawa ng buhay mo. Wala kang maitatago sa kanya. Alam niya kung nangalunya ka, nang rape ka, tumira ka ng bawal na gamot. Alam niya kung nanggahasa ka, may minules siya kang tao, sumamba ka sa rebolto, santo-santuan at Diyos-Diyosan, na lahat ay pinagbabawal ng Diyos. Alam yan lahat ng Holy Spirit kung anong mga pinagagawa natin. At ang mismo ang konsensya ang magsasampal sa atin ng katotohanan kung anong mga pinagagawa natin. So wala tayong itatago. Kaya ako ganito kaprangka dahil ang Espiritu Santo na siyang Diyos na tumawag sa akin, ang nagbigay sa akin ng otoridad para magsalita, para ipahayag siya ang totoong nag-iisang Diyos na siyang babalik. Dahil templo ng Espiritu Santo ang aking katawan, siya yung nagbigay sa akin ng otoridad na ipakilala siya at magsalita patungkol sa kanya at ipahayag ang katotohanan na si Kristo ay Diyos at anak ng Diyos dahil anak niya si Kristo. Ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang siyang totoong Diyos Ama na nagsugo kay Kristo. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Sinasabi ko sa inyong katotohanan, kung hindi nyo sasambahin ang Espiritu Santo sa inyong katawan, at mananatili kayong mapagmataas at mayabang sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng buhay nyo, sa oras na bawi ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan nyo, mamamatay kayo. Sinabi nga ni Kristo, wag matakot sa may kakayahan na pumatay ng katawan, ngunit
walang kakayang pumatay ng kaluluwa. Bagkus ang katakutan mo yung may kakayang pumatay ng katawan at kaluluwa na siyang magbubulig sa iyo sa impyerno. Honestly, ang kasalanan ay kamatayan at yan ang may kakayahang pumatay ng katawan at kaluluwa ng tao na siyang magbubulig sa impyerno. Kapag hindi ka nagrepent, hindi ka tumalikod sa paggawa ng masama at hindi mo sinamba ang Espiritu Santo na nasa katawan mo na siya yung iyong Diyos. Dahil hindi ka patatawarin ng Espiritu Santo at hindi ka maliligtas. Kaya laking pagkasira at pagkawasak mo sa oras na lumisan ka na dito sa mundo. Yung kaluluwa mo, hindi yun kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya. Kaya kapag kumatok ka sa pinto at binuksan ka ng Panginoon, sasabihin sa'yo ng Panginoon, hindi kita nakikilala. Umalis ka sa aking harapan. So yung mga tao na lumalapastangan sa Espiritu Santo, hindi sumasamba sa Espiritu Santo, yung kanilang pangalan, hindi yan masusulat sa aklat ng buhay. Doon yung masusulat sa aklat ng kamatayan. Dahil gawa ng kasalanan na ginawa nila laban sa Espiritu Santo, namatay sila. Honestly, ang Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan ay narito na. Siya yung Diyos Ama na nagsugo kay Kristo. Si Kristo, Espiritu na siya, nagbalik na siya sa Espiritu. Kasama siya ng Espiritu Santo. Kaya sinabi ni Kristo, ang sino mang naniniwala sa akin, ay naniniwala rin sa Ama na nagsugo sa akin. At ako at ang Diyos Ama ay mananahan sa kanila. Ako, hindi ako nabubuhay sa sarili ko lang. Nabubuhay ako dahil sa presensya ng Espiritu Santo na siyang nananahan sa aking katawan. Na siyang Ama ni Kristo na nagsugo kay Kristo. Si Kristo at ang Espiritu Santo magkasama na ngayon dahil Espiritu sila. Nananahan ang Espiritu Santo sa katawan ko kasama si Kristo na nananahan sa puso ko. Kaya yung mga salita ni Kristo ibinabahagi ko sa buong mundo na yung mga aral niya hindi nagmula kay Kristo kundi mismo sa Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Kristo. Si Kristo at ako naging tagapagsalita ng Espiritu Santo para magpahayag ng katotohanan. Si Kristo ipinako sa krus at pinapatay dahil sa pagsunod niya sa kautusan ng Espiritu Santo na gawin niya ang pinag-uutos ng Espiritu Santo. Pero si Kristo honestly buhay. Kasama siya ng Diyos Ama. Dahil pinabanal siya ng Espiritu Santo. Dahil anak siya ng Espiritu Santo. Ako, dito sa lupa, ako yung babae na anak ng Espiritu Santo na kinuha niya para magsalita patungkol sa kanya, para ipahayag ang katotohanan na siya lang ang nag-iisang Diyos na dapat sambahin ng buong sangkatauhan. Honestly, yung mga demonyo dito, yung mga leaders ng kadiliman, ipinayag sa akin ng Espiritu Santo dahil ang totoo namang pangalan ng ating bansa hindi naman talaga Pilipinas, kundi Maharlika. Ang ating bansa ang siyang lupang hinirang ng banal na spirito na sinakop ng mga demonyo na kampo ng kadiliman na nagasik ng kaguluhan sa ating bansa. Sinakop tayo ng mga Romano-Katolikong leaders at ng Amerika. Sila yung mga kampo ng kadiliman na napadpad sa ating bansa na nagasik ng kaguluhan at sumikil sa kalayat kapayapaan ng ating bansa kung kaya namuhay sa kadiliman ang pamumuhay ng mga tao at pinapaghirap nila. Honestly, pinagbabawal nga ng Diyos ang sumamba ka sa rebolto, santo-santo at Diyos-Diyosan. At nasasaad yan dito sa mismong sa talata. Babasahin ko sa inyo yung talata na magpapatotoo. Eto, sa Tagalog din yung basahin ko, hindi yung English. Sa Levitico, Kabanata 26, versikulo 1. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan o magtatayo ng mga inukit na rebolto o sagradong haligi o mga batong hinugisan upang sambahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh ang Diyos ninyo. Sinasabi ko sa inyo, templo ng Espiritu Santo ang ating katawan at ang Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan ng ating Diyos na dapat lang nating sambahin. Hindi ang mga rebolto, santo-santo na Diyos-Diyosan na dinala ng demonyo at bulaang propeta na si Ferdinand Magellan na nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko. Honestly, yung relihiyong Romano-Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan ay hindi sumasampalataya sa Espiritu Santo kundi sa demonyong si Satanas. Yung pangalang Pilipinas, nagmula yan sa pangalan ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II na siyang protektor ng Roman Catholic Church. Binura nitong Judas na hari na to ang pangalang Maharlika para alipinin ang ating bansa na maging Pilipinas. Kaya naging Pilipinas ang pangalan ng ating bansa. Si Tatay Digong, sinabi niya na tama talaga si dating late President Ferdinand Marcos. Dapat nang ibalik ang pangalang Maharlika para makalaya na tayo sa mga nasyon na silang mga demonyo na nanakop sa atin.
Honestly, ang Amerika ay isa pa ring demonyo at ulupong na nananakop sa ating bansa na pinahayag sa akin ng banal na spirito na siyang lulupigin din ng Espiritu Santo. Ang Roman Catholic na simbahan, gigibain nyo yan dahil wala yang idinulot na kabutihan. Hindi ang ating bansa makakalaya sa kampo ng mga kadiliman kung hindi nyo dudurugin ang simbahan ng Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan. At kung hindi ang tao magbabalik loob sa Espiritu Santo at susundin pa rin yung mga pare sa ating bansa, honestly, yang relihiyong Romano Katoliko ang magbubulig sa kaluluwa ng bawat tao para wag mapunta sa langit ang kaluluwa nila dahil hindi sila patatawarin ng Espiritu Santo. At dito sa Exodus chapter 20 verse 4, nasasaad dito, huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Ibig sabihin, huwag kang gagawa ng mga kung anong kaanyuan ng isda, o anyo ng kung ano-ano man nasa langit, na nasasambahin mo. Honestly, ang Espiritu Santo na sinasamba natin, ang siyang nagbibigay ng buhay sa atin. Yan ang dapat nating sambahin, Yung mga tao kasi sinasamba nila mga rebolto, santo-santuhan, minsan yung mga kaanyo ng mga hayop, ang sinasamba nila, mga rebolto ng kung ano-anong relihiyon, hindi na magliligtas sa ating kaluluwa para makapasok sa langit, kundi tanging ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Kristo na siya rin isang Espiritu na nananahan sa ating katawan. Kaya dapat nating sambahin ay ang Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan na siya ang ating Diyos at ang mga espiritual ng ating kaluluwa para makapasok ang ating kaluluwa sa langit. At dito sa Exodus chapter 20 verse 3, nasasabi dito, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ibig sabihin, huwag kang sasamba kahit kanino, kung sino mang Diyos. Kasi si Satanas, espiritu rin yun, pero siya, Diyos siya ng kasinungalingan. Kaya hindi mo dapat sambahin si Satanas, dahil si Satanas ay demonyo na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo na nasa katawan mo. Ang Espiritu Santo na nasa katawan nating mga tao, ang totoong Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin, at hindi ang demonyong si Satanas na sumasamba sa mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Na hinihikat ang mga tao na sumamba sa rebolto, sa santo-santuhan at Diyos-Diyosan, dahil si Satanas ang Diyos noon. Yung Diyos ng sinungaling na si Abraham, honestly, si Satanas din yun. Kaya sinabi ni Kristo sa salinglahin ni Abraham na ang Diyos ng mga sinungaling ay demonyo. Ang mga sinungaling ay anak ng demonyo. Honestly, si Abraham ay sinungaling at anak ng demonyo na ipinahayag ko rin dito sa aklat na to. Naririto yung patungkol sa talambuhay ng buhay ni Abraham. Na si Abraham ay hindi sugo ng Diyos, kundi anak siya ng demonyong si Satanas sa sinungaling na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 14, nasasaad dito, kaya nga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, huwag kayong sumamba sa mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan na dinala din ng mga Romano Katolikong leaders sa ating bansa na dinala ni Ferdinand Magellan dahil ang kaluluwa nyo ay mapapahamak. Hindi yan makakapasok sa karya ng Diyos Ama sa oras na lumisan kayo dito sa mundo dahil gawa ng mga rebolto na sinasamba-samba nyo at iniidolo nyo, ang kaluluwa nyo ay hindi kikilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos. Hindi kayo patatawarin ng Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng buhay nyo dahil hindi nyo siya sinamba at inibig ng higit sa lahat. Sa unang kautusan, sinabi ng Panginoon, ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Hindi mo magagawang ibigin ang Diyos ng higit sa lahat kung hindi mo tatanggapin ang Espiritu Santo kay Kristo. At hindi mo susundin na gawin yung ginawa ni Kristo na sambahin ang Espiritu Santo sa katawan mo. Ngayon, kung magiging kaysa ka ni Kristo na sinasamba mo ang Espiritu Santo sa iyong puso't isipan at kaluluwa na siyang iyong Diyos, inibig mo ang Diyos ng higit sa lahat. Sa banal na kasulatan sinasabi din ni Kristo, anyone who loves his father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves his daughter or son more than me is not worthy of me. Honestly, ang ibig sabihin dito ni Kristo, kapag inibig mo ang iyong magulang ng higit pa sa Espiritu Santo na nananahan sa Kanya, hindi ka magiging karapat-dapat kay Kristo. Hindi kanya kikilalanin na kapatid niya at anak ng Diyos dahil hindi mo sinamba ang kanyang ama, ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan niya, na siya rin isang Espiritu na nananahan sa katawan mo. Honestly, ang Espiritu Santo ang magbubuklod
sa iyo kay Kristo para maging anak ka ng Diyos at kapatid ni Kristo sa Espiritu. Dahil yung mga taong umiibig lang sa Espiritu Santo ang kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya at kapatid ni Kristo sa Espiritu. Kaya hinihikayat ko ang mga tao na mag-repent na kayo. Tanggapin niyo ang katotohanan sa mga salita ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan niyo. At ang Espiritu Santo ang Diyos na may gawa ng buhay niyo. Dahil sa oras na umalis na kayo dito sa lupa, walang puwang sa langit ang mga kaluluwang suwail na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo, na naging kaisa ng demonyong si Satanas. Narito na tayo sa huling panahon. Yung sinabi ni Kristo patungkol sa kung anong magaganap sa ating mundo bago pa man dumating ang pagdating ng Diyos, ay narito na. Nangyayari na sa ating mundong kasalukuyan. Nagganap na yung mga labanan ng bawat nasyon, digmaan ng bawat kaharian, yung mga lindol, mga kalamidad, tagutom, nangyayari na sa ating mundo. At magpas hanggang ngayon, marami pa rin mga bansa ang naglalaban-laban. Pero ang katotohanan, nangyayari yung gulo, yung gera, kagustuhan niya ni Satanas, hindi yung kagustuhan ng Panginoon. Kasi ang layunin ni Satanas, maraming mga inosenteng bata, mga tao, babae, yung mga hayop, yung Mother Nature, wasakin ng mga demonyo na kampo niya. Honestly, pinayag sa akin ng banal na spirito na ang Amerika ang pinakademonyong bansa na nagmamataas at nagmamayabang sa kanya. Dahil ang sinasamba ng Amerika ay ang kanyang dolyar, hindi ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng buhay nating mga tao. Ang Amerika ang nanakop sa ating bansa. Ipinayag sa akin ng banal na spirito na ang Amerika ang pinakademonyong bansa na nanira ng kalikasan. Marami siyang binasak din ng mga inosenteng tao, yung sagradong taha. Kasi bawat katawan nating mga tao, templo yun ng Espiritu Santo. So, gawa ng Amerika, marami siyang sinakop ng mga bansa noon sa ating bansa, marami siyang nilalang ng mga leaders ng ibang bansa para mismo yung sariling bansa ng bansa na yon, ng presidente na yon, wasakin. Honestly, si Zelensky, nalinlang yan ng demonyo ng presidente ng Amerika. Ang presidente ng Amerika ang siyang nanlililang sa mga bawat leader na maging allies niya para yung isang bansa na kinaiinisan ng Amerika ay pagtulungan nila. Pero honestly, si Putin hindi siya masama. Ipinahayag yan sa akin ng banal na spirito. Honestly, si Putin ang tumulong sa ating bansa para mawasak yung mga demonyo na naghahari-harian dyan sa Marawi. Tinulungan niya si Tatay Digong para pulbusin ang mga demonyo dyan sa Marawi. Kaya yung Marawi, nadurog man yan, pero inaayos yan nung matapos na yung gera. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Yung leaders ng Amerika, yung Roman Catholic leaders, yung mga sumasamba dyan sa relihiyon ng Islam, lahat ng relihiyon na nagkalat dito sa mundo, mga kampon sila ng kadiliman. Hindi sila naging kaisa ni Kristo na sumasamba sa Espiritu Santo. Honestly, sa relihiyon ng Muslim, marami ang katulad ni Abraham, patong-patong ang asawa, nagbibilang sila ng asawa, which is hindi yan ikinalulugod ng Espiritu Santo dahil yung ating katawan, sagradong tahanan niya ng Espiritu Santo. At hindi mo yan dapat babawiin dahil sa kalaswan at kamunduhan na pag-interesan mo yung asawa ng may asawa. Honestly, si Tatay Digong ipinahayag sa akin ng banal na spirito dahil siya nag-asawa siya. Pero yung kanyang asawa, yung nanay ni Sara Duterte, ni Sara at ni Paulo, hindi yan nagpasakop kay Tatay Digong. Iniwanan niya si Tatay Digong sa ating bansa dahil gusto nung asawa ni Tatay Digong dati na bumalik sa sarili niyang bansa. So, hindi kasalanan ni Tatay Digong na maghanap siya ng panibagong kakasamayan sa buhay niya dahil yung kanyang asawa hindi nagpasakop sa kanya. Ipinayag sa akin ng banal na spirito na si Tatay Digong, natural na maghanap siya ng mga kasama niya sa buhay dahil totoo naman yung sinabi ni Tatay Digong, hindi naman niya pwedeng isanla yung kanyang pag-aari. Dahil wala naman talagang tatanggap na kung isasanla niya. Dahil hindi mo pwedeng tanggalin yung sa katawan niya. So si Tatay Digong, pinahayag sa akin ng banal na spirito na binigyan niya ng chance na magkaroon pa uli ng panibagong makakasama sa buhay. At isa pa, nung pumatol yung si Hanilet kay Tatay Digong,
wala na si Tatay Digong at ang asawa niya. So, hindi niloko ni Tatay Digong yung asawa niya, yung nanay ni Sarah. Dahil mismo yung nanay ni Sarah, ang iniwan niya si Tatay Digong. Kung kaya din sa aklat na to, nahahayag yung pangalan ni Tatay Digong na isa siya sa spiritual warrior na pinili ng Diyos para makipaglaban sa mga demonyo na nanakop sa ating bansa, na silang mga kampo ng kadiliman. Honestly, yung war on drugs na programa ni Tatay Digong, ang layunin ni Tatay Digong, pangalagaan ng mga bawat pamilya. Pangalagaan yung mga kabataan na minomolestya, nire-rape at pinapatay, gawa nga ng maraming mga tao ang hayok sa tawag ng laman at kamunduhan. Gawa ng droga, maraming mga taong naging zombie ang kaluluwa nila na hinahalay nila yung mga inosenteng tao at pinapatay nila. Pero kay Tatay Digong, galit siya sa drugs kasi nga krimen. Winawasak yung pamilya na binuo ng Panginoon. So si Tatay Digong, isa siyang spiritual warrior na nabubuhay naglalakbay sa spirito at katotohanan. Kung kaya dito sa aklat na to, ipinahayag sa akin ng banal na spirito na ipahayag ko yung pangalan ni Tatay Digong. At honestly na dito ang pangalan ni Tatay Digong. Maging yung pangalan ni Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, dating late President Ferdinand Marcos na naririto. Ito, pakita ko sa inyo. Yung pangalan ni Juan Ponce Enrile, nandito Juan Ponce Enrile. Pangalan ni Fidel Valdez Ramos. Pangalan ni late President Ferdinand Marcos. Pangalan ni Cory Aquino, naririto din, Cory Aquino. Pangalan ni Tatay Digong, sinasabi ko sa inyo, President Rodrigo Duterte. At yung pangalan din ni Leni Robredo. Leni Robredo. Honestly, yung sina Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos ay mga Judas, maging si Cory Aquino, Judas din yan kasi puppet yan ng Amerika at ng Roman Catholic leaders na silang mga nanakop sa ating bansa, na silang mga kampo ng kadiliman. Si Leni Robredo, kabilang din. Si dating late President Ferdinand Marcos, ipinahayag sa akin ng banal na spirito na mabuti siyang pangulo na may pagpapahalaga sa kaluluwa ng kanyang kapwa. Na pinagkaisahan ng mga demonyo nitong sina Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, Cory Aquino, ng mga Dilawan, at ng Roman Catholic leaders at ng American leaders na pabagsakin ang rehime ni dating late President Ferdinand Marcos para maghari-harian sa ating bansa yung mga demonyo na nanakop sa ating bansa, na maging puppet nila ang mga leaders ng siyang tatayong presidente sa ating bansa. Honestly, si Bongbong Marcos, puppet din niya ng mga demonyo dahil ang kinuha niyang advisor ay ang Judas at traidor na si Juan Ponce Enrile. Narito na tayo sa huling panahon. Si Bongbong Marcos ang pinakahuling magiging presidente sa ating bansa dahil yung pangalang Pilipinas buburahin yan. Papalitan niya ng Maharlika at yung kagustuhan ng kanyang ama, si dating late President Ferdinand Marcos, na ibalik yung pangalang Maharlika, mababalik yan. Dahil mismo ang mga tao magbabalik loob yan sa Espiritu Santo. Hindi nila sasambahin ang mga Rebolto Santo-Santon at Diyos-Diyosan na dinala ni Ferdinand Magellan. Honestly, yung simbahan ng Romano Katoliko, dudurugin nyo yan. Dahil pag hindi nyo dinurog yan, may kasalanan kayo sa Espiritu Santo. Mananagot kayo sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng buhay nyo. Dahil sinamba nyo yung mga Rebolto Santo-Santon at Diyos-Diyosan. At yung Holy Father ng Roman Catholic, yan ang pinakahuling papa ng Romano Katoliko. Dahil hindi siya nakahihigit sa Espiritu Santo. Honestly, yung ulupong na yan, mamamatayan. Babawin ng Espiritu Santo ang buhay na pinahiram sa kanya at matutuda siya. At yung kanyang kataas at kayabangan sa Espiritu Santo ay magwawakas. Lahat ng mga demonyo na lumalapastangan sa Espiritu Santo, magwawakas ang inyong kataas at kayabangan. Dahil ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may hawak ng buhay nyo, ang lulupig sa inyo kaya kayo matutudas. At ang Espiritu Santo rin ang magtatapon sa kaluluwa nyo sa impyerno. Kaya mag-repent na kayong mga ulupong, kung gusto niyo na kayo ay patawarin ng Espiritu Santo at maligtas ang kaluluwa niyo. Pero yung mga pare, honestly, walang kapatawaran yung ginawa niyo sa Espiritu Santo dahil nangahas kayo ng mangaral ng salita ng Diyos na hindi niyo tinanggap ang Espiritu Santo. Yung pangangahas yung mangaral ng salita ng Diyos naglinlang ng kaluluwa ng maraming tao na sumamba sa rebolto, wala yung kapatawaran sa Espiritu Santo. Honestly, kayong mga ulupong, marami kayong ginagawang kademonyuhan, kayong mga pare. Nire-rape nyo yung mga inosenteng tao, binababoy nyo yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Hindi nyo kayang itago sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng buhay nyo, na siya may
gawa ng buhay ng kapwa nyo. Maraming mga pare, minumolestya din nila ang mga madre. Honestly, yung mga kababaihan, yung mga madre, kung manonood kayo sa YouTube at magsasaliksi kayo sa baho ng Roman Catholic, aalingasaw ang baho ng Roman Catholic. Maraming mga madre ang nire-rape ng mga pare. Honestly, maraming mga pare may mga anak din sa iba-ibang babae na inilalabas din sa YouTube. Makikita nyo, may mga tao na nagte-testimony na sila mismo ginahasa ng mga pare. Yung ibang mga sinasabi nila ang kanilang magulang ay pare, kaya hindi nila may pakilala kung sino ang kanilang ama dahil itinatago ng mga pare ang kanilang pagkatao, kung sino sila. Narito na tayo sa huling panahon. Yung mga pare, honestly, ng Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan ay mga ulupong at mga kampo ng kadiliman na lumalapastangan sa Espiritu Santo bilang ng mga araw yung mga ulupong kayo. Ako, hindi ako natatakot mamatay dito sa mundo dahil honestly, ang katotohanan, traveler lang ang kaluluwa ko dito sa mundo. Ang kaluluwa ko ay hindi dito nagmula. Nagmula yun sa Espiritu Santo. Ang aking kaluluwa, aalis yan sa aking katawan. At ako, ang aking kaluluwa, babalik yun sa kaharian ng Diyos dahil doon nagmula ang aking kaluluwa at hindi dito sa lupa. Ang aking katawan, nagmula yan sa alabok na muling babalik sa alabok sa oras nang malis na ako sa mundo. Pero yung aking kaluluwa, babalik yun sa Diyos Ama, sa Espiritu Santo na siyang nagsugo kay Kristo. At dahil sinamba ko ang Espiritu Santo, sinunod ko yung mga gawa din ni Kristo. Si Kristo, honestly, nauna na siya. Bumalik na siya sa langit, umalis na siya dito sa mundo para siyang mag-prepare ng mga uupuan ng mga tao na naging kaisa niya, na sumasampalataya at umiibig sa Espiritu Santo. Siya yung naging daan para makapasok ang kaluluwa ko sa kaharian ng Diyos. Siya yung sinugo ng Diyos, ng Espiritu Santo, si Kristo, para muling ipanak ang aking kaluluwa sa Espiritu at para maging daan din ako para ipakilala na ang Espiritu Santo lang ang dapat sambahin ng bawat tao para maligtas ang kaluluwa ng tao. Ang layunin ko at ng aklat na to ay magpahayag ng ebanghelyo sa buong mundo para ipakilala ng Espiritu Santo na nag-iisang Diyos, Ama, na siyang dapat sambahin, puri't ibigin ng higit sa lahat. At sinabi ni Kristo, hindi lahat ng tumatawag ng Diyos ko sa Kanya ay maliligtas dahil hindi sila patatawarin ng Espiritu Santo. Hindi maliligtas ang mga tao na nagsasabi kay Kristo ng Lord, Lord, kung hindi nila sinamba ang Espiritu Santo sa kanilang katawan na siyang ama ni Kristo na siya ring amang espiritual ng kanilang kaluluwa. Yung mga tao na iniidolo, yung mga pare na iniidolo na tinatawag nilang Father o kaya ay Holy Father, yung kanyang Papa ng Romano Katoliko, honestly, ang kaluluwa nyo ay sa impyerno ang bagsak. Laking pagkasira at pagkawasak nyo dahil hindi kayo patatawarin ng Espiritu Santo na siyang totoong Diyos na may gawa ng buhay nyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!